Alright. It's rainy, bagyuing shit na putang ina, bumabagyo na, kumakana pa rin kayo. So meron tayong ginagawa dito na Aerox version 2. So nililinis na lang yung kanyang shell. Tapos sa crank natin gagamitin plus 4. So bali naka 66 na to, tsaka naka head na TRF din na 2225. So nag-crank siya ng plus 4. So alam nyo na to, madali nang alam nyo na kung paano ginagawa to. So linis shell, tapos check natin yung alignment nito, baka may ganun. Then pagka pumasa siya, pwede rin natin ikabit to. Ayan. So ayan na, ilaglag na natin dahan-dahan. Don't forget the oilings. So hugutin mo. I'll teach you how to doggy. Hugutin mo. Naka na yan. Tapos iusad mo yung shell dito. Iusad mo yung buong shell. Alisin mo sa case. Yeah. Tapos hawakan mo pa ganito. And then dahan-dahan. It is smoothing. Alright. TRF crank plus 4. So naitayo na natin yung ating makina. So next natin, i-re-profile natin yung piston yan. Kasi galing 210 yan, tapos nag 215. Ngayon, pagka hindi natin inayos yung piston yan, tataas yung compression yan. Mawawala tayo sa target. So ayusin lang natin tong piston nya, then kabitlar natin. Alright. Yan, so ayusin muna natin yung stock washer nya. Dahil may maiksi yung thread ng TRF na plus 4, lalagyan natin ang kanal yan para manipisan natin, para maipasok natin ito. Kasi ang kumagat sa thread, konti lang eh. Ganyan kahaba lang kasi yung mga... Basta, maiksi yung thread niya. Ito, pakita ko sa inyo. Yan. Ngayon, pagka hindi nyo tinabas yung washer na yon, ang higpit niya, kalahati lang na ito. Ganyan lang. Hindi natin maisasagad yung thread. So, kailangan natin maisagad yan. So, i-group natin ito. So, ito na, natapos na natin. Yeah. Diba? It's self-centering! Yan. So, kabit na natin para makikita na natin yung pulley. So, yeah. So, sasalpak na lang natin sa chassis. Then, paandarin na rin agad natin. Alright. Yeah! It's alivening! Yeah. So, bali na, i-bleed na natin. It's silencing na ulit. Anong kakarakaragkad? Ayan. Kakabit na lang yung ating ram air.